Magandang araw mga kababayan. Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa masalimuot na mundo ng politika. At ngayon, pag-usapan natin ang isang balitang bumulaga sa atin mula sa pinakabagong Pulse Asia Survey, ang matunog na pagkakyat na tinaguriang Duterte sa senatorial race. Kung akala mo tapos na ang laban ni Tatay Digong, mag-isip ka ulit. Ang kanyang mga kaalyado mula kay Bongo hanggang sa mga bagong mukha ay parang mga kabayong umaarangkada sa karera patungo sa 2025 midterm elections. Pero ano nga bang sikreto sa likod ng kanilang lakas? Bakit sila patuloy na sinusuportahan ng masa? At ano ang ibig sabihin nito para sa hinintay nating eleksyon? Tara ha, sumisid tayo sa ilang mga minutong pag-aaral na puno ng katotohanan, talino at konting haplos ng katatawanan. Una, tingnan natin ang mga numero dahil sa politika, ang mga survey ay unang labanan. Base sa Pulse Asia Senatorial Preference Survey, mula Enero hanggang Marso 2025, si Senator Christopher Bongo ang nangunguna sa lahat mula 50.4% noong Enero, umakyat sa 58.1% noong Pebrero, at ngayon isang matunog na 61.9% noong Marso. 11.5 ang inakyat niya sa loob lang ng 3 buwan, mga kababayan. Yan ang tinutukoy natin kapag sinabing consistent performer. Pero hindi siya nag-iisa ha. Si Ronald Bato de la Rosa mula 41.2% hanggang 48.7%, dagdag ng 7.5 puntos. Si Congressman Rodante Marcoleta, isang malaking talon mula 12.5% hanggang 28.3%. At huwag kalimutan ang mga bagong mukha, si Jimmy Bondoc mula 4.6% hanggang 20.4%. Si JB Hinlo mula 1.2% hanggang 15.5%. At si Raul Lambino mula 1.4% hanggang 15.2%. Pati si Philip Salvador, Victor Rodriguez, Pastor Apollo Quiboloy, at Doc Martes Mata, lahat sila pataas ang numero. Ngayon, tanungin natin anong ibig sabihin ng mga numerong ito? Simple lang, ang Duterte ay hindi basta mga kandidato. Sila ang simbolo ng isang political brand na buhay pa rin sa puso ng masa. Pero teka bago tayo magpalakpakan, tignan natin kung paano sila umabot dito. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi natin maikakaila ang pangalang Duterte, parang tatak ng sardinas na laging nasa pantry ng bawat Pilipino. Reliable kahit anong mangyari. Pero paano nga pa mananatiling matibay ang brand na ito? Una, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mismo, kahit inilayo siya noong March 11 ng administrasyong ito, sabi nga ni Bongo, pilit na inilayo ang kanyang legacy ay hindi mawawala o nawawala. Ang kanyang war on drugs, naniniwala tayo dyan na dapat patayin ang mga drug addict na yan. Ang build, ang pagiging tatay ng masa, mga yan ay nagbibigay buhay sa Duterte. Si Bongo, halimbawa, siya ang pinakamalapit na alter ego ni Duterte sa Senado. Bilang chairperson ng Senate Committee on Health, siya ang nasa likod ng Malasakit Centers, isang programang tumutulong sa mahirap na makabayad ng hospital bills. Kaya naman kahit ilang beses siyang pagbintangan ng mga kritiko, ang suporta sa kanya, solid na solid. At si Bato, ang imahe ng tough guy na handang ipaglaban ng batas kahit may kontrobersiya, ay hinintay ng mga botante na gustong-gusto ang disiplina. Pero hindi lang mga veterano ang umaarangkada Tignan natin si Philip Salvador, si Ipe, ang action star. Mula 18.4% hanggang 30.9%. Bakit? Dahil ang masa ay mahilig sa mga mukhang pamilyar, mga hinintay nila sa TV at pelikula. At si Pastor Apollo Quiboloy, kahit may legal na issue, mula 3.3% hanggang 11.4%. Ang kanyang religious influence ay hindi basta nawawala. Ang punto, ang Duterte brand ay hindi lang politika, ito ay kultura, emosyon at pag-asa ng masa. Pero mga kababayan bilang mga intelektual na manunood, hindi natin dapat hayaang madala lang tayo ng emosyon. Tignan natin ang mas malalim na anggulo. Una, bakit ganito kalakas ang Duterte?
Simple ha, ang kanilang base ay ang masa. Ang mga ordinaryong Pilipino na hinintay ang pagbabago noong 2016 ay naniniwalang si Duterte ay nagbibigay nito. Pero teka ha, hindi ba't may mga kontrobersiya rin? Ang war on drugs, halimbawa, ang may mga dalawang muka. Para sa mga taga-suporta, ito ay naglinis ng kalsada. Para sa mga kritiko, ito ay isang trahedya ng karapatang pantao, punyeta. Talagang si Kibuloy, may mga aligasyon laban sa kanya. Pero bakit patuloy ang suporta? Dahil ang kanyang mga tagasunod ay naniniwalang siya ang biktima ng politikal na paninira. At si Bongo hindi rin malinis sa mga bintang. May mga nagsasabing siya ang puppet ni Duterte na wala siyang sariling desisyon. Pero tignan natin ang kabilang panig Ang kanyang trabaho sa Senado, ang konkretong tulong mula sa health programs hanggang sports development. Ang tanong, ang mga numerong ito ba ay tunay na suporta o bunga ng nostalgia para kay Duterte? At paano na ang oposisyon? Sa ngayon, mukhang nahihirapan silang makasabay sa Duterte machinery. Ngayon, pag-usapan natin ang hinintay natin, ang 2025 midterm elections. Ang Duterte ay malinaw na may bentahe, organisasyon, pondo at makapangyarihang Duterte name. Pero hindi ito nangangahulugan, wala silang laban. Ang oposisyon ay maaaring maglunsad ng mas matinding kampanya, lalo na sa maraming issue ang maaaring gamitin laban sa Duterte mula sa mga dating kontrobersya hanggang sa kasalukuyang sitwasyon ng Duterte. At paano na ang mga bagong mukha tulad nila Hinlo, Lambino at Mata? Sila mga dark horse ng laban. Si JB Hinlo halimbawa mula 1.2% hanggang 15.5%. Isang malaking sorpresa, pero kaya ba nilang mapanatili ang momentum? Ang sagot ay nakasalalay sa kanilang kakayahang magkonekta sa masa at magbigay ng konkretong plano, hindi lang pangalan. Kaibigan, mga kababayan, ang pag-akyat ng Duterte ay hindi lang tungkol sa Senado, ito ay tungkol sa hinintay ng Pilipinas. Ang 2025 election ay isang referendum sa legacy ni Duterte. Kung manalo ang Duterte, ito ay senyales na ang kanyang brand ay buhay pa rin at maaaring magbigay daan sa kanyang pagbabalik sa 2028. Pero kung matalo sila, ito ay magpapakita ng handa ng Pilipino para sa bagong direksyon. Kaya naman, hinintay natin ang sinabi ni Bongo. Suportahan natin mga kandidato magtutuloy ng laban. Pero ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, ano ang laban na gusto ninyong ipagpatuloy? Ang disiplina at pagbabago ni Duterte o isang bagong simula? At doon nagtatapos ang ating malalim na pag-aaral sa Duterte phenomenon. Mga kababayan, ang 2025 ay hindi lang eleksyon. Ito ay laban ng puso at isipan ng bawat Pilipino. Kaya naman, magkomento kayo sa baba. Sino ang inyong sinusuportahan? Anong inyong hinintay para sa Senado? Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel natin, #WalkWithLan, na ito ay para sa mas maraming ganitong talakayan. Ako si #WalkWithLan at hanggang sa susunod, maging matalino, maging mapanuri at laging maging Pilipino.